Buenos dias, damas y caballeros. Ayan, after we vlog about yung itong mga DDS na nagmamakaawa sa mga church leaders, at to help put pressure sa gobyerno regarding the issue ng expose ng 18 fake Marines. Ngayon, si Sara Duterte naman, si Sara Duterte naman ang gumalaw mismo para ilagay siya sa sitwasyon kung saan makikita siya ng milyon-milyon Katoliko. So kung Katoliko ka, please share this vlog kasi eto, tapos na siya gamitin yung mga kindergarten students. Di ba, may 10 million PR contract siya para pamukha siyang para ma-improve yung image niya, maging soft, maging religious, maging nanay, hindi yung parang lukaret na nagte-threaten live. First time in the world ata yun na meron isang vice president in the planet Earth na in a live broadcast sa press conference na threaten yung isang presidente. So nag-world news tayo. Hanggang ngayon kung i-google nyo yun, labas halos lahat ng media networks all over the world, TV, radio, newspaper, na carry yun. So sirang-sira, talaga marami rin talaga mga Pilipino, hindi lang mga foreigner, hindi lang na-shock, kundi natakot. Anong klaseng tao ito? Anong klaseng BP ito? Kaya ngayon binuhos niya ng 10 million ng pera natin para sa PR contract. So yun, ginamit niya una mga kindergarten student, sablay, at na-vlog natin yun, pinagtawanan pa siya. Ngayon naman puwera sa yung mga trolls niya na nagpo-post ng mga appeal or pakiusap sa church leaders para tulungan sila ipaimbestiga itong fake expose ng fake Marines. Ito naman si Sara naman, isinaksak yung sarili niya sa April 22 centenary anniversary ng Our Lady of Manaoag sa Pangasinan ata ito. At dito nagpa-invite me siya, kinulit daw yung mga organizers ng Church of Our Lady of Manaoag para maimbita si Sara sa April 22 centenary anniversary, kung saan meron million of devotees are expected to go there. Sabi pa ng isang organizer, nagpunta ang staff ni Sara Duterte sa church asking for an invitation for the centenary of the canonical coronation of Our Lady of Manaoag. They also asked for a role for the vice president, like ribbon cutting, altar service, walking down the aisle, or processional service. Wow! Gusto talaga gamitin pang PR itong very religious celebration. Sabi pa ng organizer, noong una ayaw nila i-invite, pero napilitan sila kasi paulit-ulit ang pagpunta ng staff and pag-follow up ng and natakot or nahiya sila to reject the self-invitation. Kumbaga, invite me. And they compromise na lang na they will invite the BP pero walang role. Kumbaga, andon lang siya sa isang upuan. Grabe, kapal talaga, no? After tinawag nila stupid God si Jesus Christ, pagkatapos hinaras nila yung mga kaparian na critical sa kanila,
Yung iba niretag pa nila yung mga religious leaders, Catholic religious leaders. Ngayon eto, isinaksak ang sarili kasi ang daming devotees natin, ang daming devotees, millions of devotees ng Lady of Manawag. Pero ako sa kanila, sana hindi sila bumigay. Kasi alam naman nila na kung ano man inspiration at blessing binibigay sa atin ng Lady of Manawag, opposite ang binibigay ni Sara Duterte. At biro mo, imbes umattend lang siya ng misa, gusto pa niya na either kung may ribbon cutting, siya ang gagawa ng ribbon cutting. Kung meron procession, kasama siya sa offertory procession at kung ano-ano pa. Kulang na lang maghingi na magbigay ng sermon. Di ba, ang kapal talaga. Grabe talaga, lahat na lang. So please, kung Katoliko ka, please share this vlog. Please like this vlog kasi this is again another sign na talagang ginagamit tayo ng Sara is sparing no one and sparing nothing, including God. Diba, ginagamit na nga niya yung si Allah parati, yung shukram siya. Ngayon naman si Lord, si Lady of Manawag naman, bakit hindi na lang amen ang sasabihin niya? Shukram siya pagkatapos para makuha yung solid vote ng mga Muslims. Ngayon naman andito siya sa mga Catholics, manggagamit lang talaga. So i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para warningan natin. Baka may madadala pa dito, baka may bibili pa kay Sara nito at sabihin, oy, very si Sara, very religious, napakabanal ni Sara. Tsaka mga Muslim naman, dahil meron pa shukram, sabi, ay, napakabanal ni Sara. Pero if you read the Holy Quran, if you are a real Muslim with a real love for Allah, and you read his Quran, makikita mo everything that the Dutertes are doing, everything that the Dutertes are saying, especially when they're angry, it all goes against the Quran and the teaching of Allah, and it goes against the Holy Bible. Lahat ng commandments sa ata na break na nila. Thou shall not kill, thou shall not commit adultery, honor thy father and thy mother. Di ba, there was a time na dahil si Sara galit sa tatay dahil mas close ito sa second family, kina Hanilet. There was a time nag-iinsultuhan itong mag-ama. There was a time hindi sila nagpapansinan, publicly dinidisobey ni Sara yung pakiusap ng tatay niya, lalo na sa politika. Ayaw ni Duterte nga tumakbo siya as VP. Kaya nga siniraan niya si President Marcos. Siya yung una para i-discourage si Sara from nakiusap siya kay Sara na huwag tumakbo sa pagka-VP ni Bongbong Marcos. Nung pumalpak siya, hindi niya nakuha yung kagustuhan ni Duterte, ni Digong, siniraan niya si President Marcos. Doon na siya nagsimula yung mga bangag-bangag issue at sinabihan itong may weak personality, magiging weak president ito. So yan, kumbaga public yung away nila. Naging close lang sila ngayon kasi walang choice si Duterte. Nakakulong siya and Sara and her brothers along with Kitty
are the only people they see. Lalo na dito si Sara dahil siya ang parang kausap nila. Siya rin tagabayad, lahat. Siyang in charge sa defense ni Duterte. Siya ang kausap sa 150 million a month kontrata, legal contract dito kay professional fees nitong sila Kaufman, ha. So walang choice si Duterte, kaya in one of her interview sabi ni Sara kahit papaano nag-reconcile na sila. So wala talagang choice si Duterte. Noon kausap niya si Bongo, shout out naman sila Sara, kaya hindi talaga pwede maging close ito si Sara kay Bongo, kasi nung si Bongo ang na loyal kay Hanilet, si presidente nasa labas pa, presidente pa, hindi lang man makausap sa kanya sila Sara, sila Pulong, sila Baste, at dumadaan pa sila kay Bongo, magagawa pa sila ng appointment, pagkatapos pinapaantay pa sila ng oras-oras ni Bongo. So ngayon lang sila naging close, kaya pati yung commandment, honor thy father, hindi nila sinusunod yun, ha? Yun. So lahat, thou shall not kill, ha? That thou shall not covet your neighbor's wife. O, di ba? Ha? Kasi mas grabe pa nga, kasi kung totoo yung sinasabi ni Montulfo, mas sinful yung ginawa nila ni Zuleika Lopez. So kaya ngayon kung makita nyo, panay, kasi tapos na yung mga kindergarten graduation, eto na, at church na naman ang ginagamit niya. Ay. So watch out for that, ha. Tayo dito kaya nagbablog tayo to expose yung mga propaganda campaign, PR gimmicks, at isa na ito, ha. So share this vlog to friends and warn relatives. Huwag kayong madala, kasi 10 million contract yan para lokohin tayo. Papaloko pa ba tayo? Ayan, daming pugo dito sa amin, ha. So thank you very much everyone for watching. Yan muna paunang vlog natin, at sana hindi na itutuloy nitong organizers ng Lady of Manawag Centennial. Hindi na itutuloy yung pag-invite kay Sara Duterte na nagpa-invite me dito sa very important religious celebration. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.